Hello ulit mga people of the Philippines. It's I again for a new video lesson in effective communication. Kaya naman po sa mga subscribers natin dyan, followers, supporters, at sa mga bagong, nagiging kanation po natin. Sana dumami pa po kayo. And mag-start na nga po tayo agad-agad. Kaya naman, just imagine this situation. You just receive your report card and got the highest grade in one subject. So what would you do daw po, no? A, you write about it on your journal. B, you post it on Facebook or Instagram. C, you shared it only with your family. Or D, keep it private na lang. And our guide questions po, why did you choose that option? Is every personal experience meant to be shared online? And of course, what should we consider before posting? So, ayan po ang magiging takbo ng ating discussion for this lesson. Ano nga bang gagawin po natin dapat no kapag tayo ay nakaka-receive ng ating report card? Or hindi naman ano ba ang dapat or siguro ano naman yung common practice natin? Ano ang mas ginagawa natin lagi, 'di ba? Upon receiving our report cards. Siyempre unang-una, napakasarap sa feeling noon, 'di ba? Kaya naman sa lahat po ng mga matataas yung grades, yan, so congrats po sa inyo. At sa mga hindi naman, hindi pa naman huli ang lahat. Kaso the question is, sabi kasi what will you do, 'di ba? Actually, wala namang correct na answer sa mga yan. It depends kasi on our purpose, on our audience, sa ating level of comfort, no? Siguro some people love to um, celebrate their milestones, 'di ba? They post it online, ganyan. Pero yung iba naman, they keep it private, kahit pa special moment iyon. 'Di ba? Yung kala ko nananahimik na sa ganyan, but deep inside nagse-celebrate na yung mga puso nila, 'di ba? Ayan. So, in this activity, it reminds us that not every achievement or personal experience need to be shared publicly. No? So, before posting, ask ourselves, bakit ko pinopost to? No? Or, am I comfortable with everyone seeing this post? No? Parang ganun. Sometimes kasi, the happiest moments are the ones we quietly celebrate, di ba? With ourselves. Or, kasama yung mga tao na kaklose natin. Pero remember, syempre, no? Not because something is worth remembering doesn't mean that we have to always post it. Ayun po ang essence ng ating lessons today, no? So why interpersonal communication matters? Ayan. So intra means self, 'di ba? So napag-aralan na natin 'yan. Kasi it helps us understand our emotions. It helps us build our confidence. It makes us do better decisions. And it reduces stress and plan ahead. Kagaya po sa understanding our emotions, we learn to recognize and process what we feel with clarity. Diba? We trust ourselves through positive inner dialogue. And of course, we think clearly and choose wisely in any situation. And pagdating naman po sa stress, interpersonal communication or talking with ourselves, like reflecting, ganyan, no, can help us calm our mind and set meaningful goals for the future. Madalas nating nagagawa 'to, 'di ba? Minsan 'di lang tayo aware, sabi ko nga. Pero yung interpersonal communication kasi, we have it every single day. We reflect on our experiences, it makes us wiser, 'di ba? Pagdating sa decision making, it helps us build our confidence, 'di ba? Kasi after natin ma-figure out yung mga ano ba yung nagawa nating mali, ano ba yung kinilos natin na parang hindi nag-result ng positive. So, we try to ano 'di ba, figure out yung mga bagay-bagay na yun. Tapos the following days or if may next opportunity, we do better naman. Ayan. No? Ayun, it also reduce our stress. It makes us prepare for future challenges, 'di ba? Kumbaga, in short, when we do the intrapersonal communication, it's like becoming your own life coach. Yes. Kasi sabi nga, 'di ba, wala namang ibang magmo-motivate sa atin, wala namang ibang magpo-push sa atin to do a certain thing na worth it din or good naman para sa atin kundi yung sarili din natin, no? For example, after nating makakuha ng mababang score, kanina mataas na grade, no? Ganyan example naman natin is nakakuha tayo ng mababang score. So may dalawa tayong option doon, 'di ba? Sasabihin natin sa sarili natin na bobo tayo talaga or pwede rin naman sabihin natin hindi maganda yung result ngayon pero alam ko na kung ano yung kailangan kong pag-aralan next time. Mga ganito, 'di ba? Babawi ako, mga ganyan. So, 'di ba? Kita natin yung difference. It's just the way how we reflect, 'di ba? Then that sets our mindset. The way pa paano natin kausapin yung sarili natin, ay yung nagiging mantra natin, 'di ba? So, before we can understand other people, laging sinasabi nga yan, first, we need to understand ourselves.
no? Hindi po puwede ang ganda-ganda ng advice natin sa ibang tao tapos wala tayong self-application ng mga tinuturo or ina-advise natin sa kanila. How intrapersonal communication happens? Paano siya nagagawa? Okay, so ang intrapersonal communication daw is the internal dialogue that takes place within ourselves. Yes, kumbaga it's a me time. Ganon, no? So understanding these methods helps us harness the power of inner communication. So kasama dyan po yung thinking, reflecting, self-talk, decision-making, self-awareness, and goal setting. Ayan po ang mga ine-encompass ng isang intrapersonal communications. So kung nagagawa po natin yung mga yan, mag-think, mag-reflect, mag-self-talk, gumawa ng decision, maging self-aware, at mag-set ng goals, then ayan ang mga signs na we are doing intrapersonal communication. Siguro, siguro naman, di ba, na aware ka doon sa mga tinatawag natin, ang daming thoughts, no, sa ating mga utak na tumatakbo, nagpa-pop, di ba? Ayan, na para bang may mga nagmo-motivational speaker sa ating utak. Pero tayo rin naman yon, di ba? Ayan, so parang ito yung mga moment na binibigyan natin ng mga advices, um, words of encouragement yung sarili natin ng pasikreto, no? Ayan, pag may magpe-present, pag mag-e-exam, ayan, no? At pag may mga gagawin tayong mga bagay na first time, ganyan, di ba? And yes, talking to ourselves in our head, di ba, is normal. Hindi po tayo baliw kung gawin po natin iyon. Kasi nga, it's another way of communication. Hindi naman kailangan pag mangyayari lang yung communication pag may kausap kang iba. Pwede rin po siyang mangyari within ourselves lang. No? Ayan. Kapag nagmumuni-muni tayo, nagde-daydream, no? Ayan. Um, kiniklear sa utak natin, ano ba yung gusto natin in the future, anong gusto nating ma-achieve na pangarap, mga ganyan, di ba? So, think about those moments, itong mga activities na to, no, as essential, no? Hindi po sila kabaliwan, no? Unless siguro kung nandun ka na sa mga moment talaga na bigla kang tatawa, bigla kang iiyak, mas may mga paranoia ka na, then that's make you already crazy na siguro. No, ayan. So, kumare, may class presentation kayo, di ba? Pag sinabi mo sa sarili mo na, kaya ko to, relax lang, o intrapersonal communication na yon, no? So, ano ba yung nagagawa nito? It influences our confidence, our emotions, our actions, and pag better yung relationship natin sa sarili natin, the better we can communicate with other people as well. Ano mga example activities, no, na mako-consider nating intrapersonal communication na pwede rin naman nating gawin at i-apply, no, on our daily living, no? So may tinatawag tayong diary writing, no? So this is a personal record of daily events, emotions, and experiences. Hindi ako sure kung may mga nagda-diary pa ngayon, pero feeling ko meron pa rin naman, no? Ayan. Hindi naman ako minsan, kaso hindi ko siya natutuloy-tuloy, hindi ko siya religiously nagagawa yung pagda-diary. Minsan, dahil sobrang dami ng trabaho, ganyan. Pero dati, I used to do diary, no? May isang notebook talaga ako kung saan sinusuot ko yung mga experiences ko daily. Tapos kapag minsan babalikan ko tapos, nangyari pala yung ganun. Diba? Tapos parang, ay, ilang taon na pala, ganun, ganyan. So, parang bigla mong parang siyang pang-recall, pang-wake up sa'yo, no? Ayan. So, ano ba sinusulat natin sa diary? Daily activities natin, mga thoughts natin, mga feelings, ayan, no? And of course, mga personal reflections natin. So, sa mga gumagawa ng diary, makaka-relate sila pag sinabi ko, a diary is a personal safe space natin. Kumbaga, mas safe pa siyang pagkwentuhan kaysa sa mga friends o kahit kanino man. 'Di ba? Kasi, in here, pwede ka magpakatotoo eh. Yung wala kang magiging reservations, ganun, no? Ikukwento mo lahat kasi alam mo namang hindi naman yung pagsasabi unless someone stole your diary and then, kagaya sa mga nobela, di ba? Ma-expose, ganun. So, you can write about your day, your feelings, your emotions, your experiences, lahat. And hindi mo kailangan mag-worry kung may magla-like man doon, magko-comment, or magre-react, no? That is the power of a diary. Ayan. So, hindi kasi kagaya sa social media, di ba? Sa diary, lahat ng sasabihin mo, lahat ng kukwento mo, hindi ka i-judge ng diary mo. No? Yes. So, ayun. It's simply a place where you can be completely yourself, sabi ko nga kanina, no? Nang walang pagpapanggap, walang reservations. Kasi for example, napaka-stressful nung day na yon sa school, sa work, or saan man, di ba? Kasi sa family, di ba? So instead of bottling up your emotions,
Pwede ka naman magsulat doon na, "Dear diary, today it was very exhausting, but I survived my presentation." 'Di ba? I-congrats mo naman ako, ganyan, 'di ba? So, writing things down helps you process your emotions and clear your mind. Kasi after mo kasing ibuhos lahat, 'di ba, nung nararamdaman mo, parang nafi-free yung utak mo, parang na-refresh ka. No, may ganung naitudulot ang pagda-diary. And sometimes, our diary becomes our best listener. So, ayan, kasi hindi ka ni-interrupt eh. Makikinig lang talaga siya sa lahat ng ikukwento mo. Ano pa, aside sa diary, we have the journaling. Ano yung pagkakaiba niya? This is a writing to reflect, analyze, and learn from our experience. Hindi naman siya kailangang daily. Ayan. So, it usually includes reflection journal kung nagre-reflect ka on your personal experiences, no? Pero may depth. Kapag learning journal, when you analyze and learn from each experience, anong natutunan mo for today, mga ganyan, no? Anong di mo natutunan, anong kailangan mo pang improve. Ayan. Gratitude journal. So, you record things you are thankful for. Yan. Count your blessings. Diba? Sabi nga, o dati pinagpipray mo lang yan. Ngayon, meron ka na. And of course, your goal journal. Set and track meaningful personal goals. Napakahalaga niyan. Para hindi ka naliligaw. Diba? Kasi along the way, may mga susunod po na opportunities. Diba? Pero, ano ba yung gusto mo? Hindi. So, lagi mong ikikip yung sarili mo on track. And goal journal would help you. Kung naliligaw ka na ba, o nasa tamang landas ka pa. Ayun po. So, kagaya ng diary journaling is, um, ano, journaling can help you reflect, pero hindi kanya pinupush na everyday or daily. Kasi ayun yung little difference nila. Ang purpose lang naman kasi dyan is to understand yourself better. No? Tapos, paano ka magiging better version ng sarili mo? Hindi ka lang simple nagkuwento, kagaya doon sa, unlike sa diary. In here, ina-assess mo eh. 'Di ba? Parang ano yung mga weak points mo, ano yung mga strengths mo, ano need mong i-improve, 'di ba? Paano siya gagawin ng mas maayos the next time? Mga ganyan siya. So, parang minsan, parang kang nagpa-problem solver, nagiging kang detective ng sarili mong buhay. So, for example, after mong ma-finish yung group project, di ba? Pwede mong isulat, like, I realize I need to improve my time management kasi di ako natapos ngayon. Na parang, ba't kasi hindi ako gumawa nung umaga, ba't nagkakarama ko ngayong gabi, na ganyan, di ba? So, hindi lang siya, di mo na isusulat anong nangyari. You reflect. Ayun yung keyword doon. No? Ayan. And so, journaling helps transform our everyday experience into valuable life lessons. Yes, parang may lesson learned ka on every experience na nararanasan mo. So, aside doon, ano pa? So, syempre, the reflection on learning and experiences. So, parang part lang din siya nung journaling. Pero ito, ang focus na lang niya ngayon is about your experiences tsaka mga learnings in life. No? So, you think deeply about what was learned to make meaningful connections between knowledge and real life. Ayan. No? So, you ask yourself, ano bang nangyari? What did I learn? What can I improve? What challenged me? Ang reflection, mas malalim siya. No? Uh, it takes time for you to think para sa apat na iyon. What happened? What did you learn? What you need to improve at what are your challenges? No? So parang instead of rushing to the next task, pwede namang you pause muna, tapos ask yourself, ano ba natutunan ko dito? Parang ganun, no? Bakit parang wala naman? Pero kapag bigla mong pinag-isipan pa, pinili mo pa yung sarili mo, okay, ito pa yung tinuturo sa akin nung bagay na yun. Parang hindi mo siya instantly may isip that day. It would take time for you, no? Ayan. Kung para ma-figure out lahat ng mga bagay na parang, kaya pala hindi napunta sa akin yung work na yun kasi may better palang work na bibigay sa akin si God. Ganun, no? Kaya pala ako hindi nakapasok that day. Ayan. Kasi kung sakali pala nagbiyahe ako along the journey ko, baka isa pala ako dun sa mga na-aksidente. Mga ganyan-ganyan. Parang mga late realizations sila ng buhay. No? Ayan. Kasi minsan, di ba, abis nating mag-rant, mag-react, bakit hindi ganito, bakit hindi ganyan. No? Then one time, bigla kang hahampasin ng katotohanan na, eto yon, no? Eto yung reason talaga. Diba? Bakit tinanggal ni God sa'yo yung tao na yon sa buhay mo, diba? Tapos, iniyakan mo yun ng sobra, hindi pa yun nare-realize, diba? Tapos, after a week or after a month, bigla mo ma-realize, ganito pala, no?
Ayan. So, ayun yung difference nila ng journaling. Kumbaga, ang diary, sulat mo lang ano nangyari. Ikwento mo lang lahat. No? Tapos sa journaling naman, kumbaga may konting realization ka, abrupt, 'di ba? Parang sinasuggest mo agad anong hindi mo gagawin, ganyan. Pero pag reflection naman, it would take time. Hindi siya agad-agad na magpa-pop up sa utak mo. Kasi the realization, sabi ko nga, pwedeng mangyari pa siya sa susunod na linggo, sa susunod na buwan pa, di ba? Pag may nangyari ulit na eksena related to it, di ba? Parang, ay buti na lang di ko pala tinanggap yun. Kasi kung sakali, di ba, edi ako yung sasalo lahat ng problema doon. Ganyan. Kuwari, nag-fail ka sa exam, pwede mag-move on ka muna agad. Di ba? Ayan. Tapos, para lang mapagaan yung sarili mo, di ba? Pero one time, bubulabugin ka pa rin kasi. Bakit ka bumagsak doon? Kahit sabihin mo kasing gusto mong mag-move on doon, pero kung ikaw yung batang nag-aaral ka na mabuti, tapos medyo may magka-grade conscious ka, di ba, you keep on thinking about it pa rin. Tapos bigla mong ma-realize nun na one day, gano'n, yung study habits ko, ayun yung reason talaga, hindi ako naka-review, mga gano'n, di ba? Inuna ko kasi mag-cellphone, mas inuna ko yung gumala. So, na-realize mo ngayon na, totoo talaga na kapag after the happiness, there comes the sadness. Di ba? Ayan. So, yung mga reflection natin, it turns our mistakes into opportunities for growth. Ayan. No? So kumbaga, ang reflection is a real talk of our every experience, mapag-good man yan or mapabad. No? We look at the lesson that they would teach to us, no? Kung willing tayong matutunan iyon. Ayan. At sabi nga, di ba, the biggest mistake that we can do in our life is not learning from our mistake. Kapag di mo siya naulit, effective yung pagre-reflect mo. So what else? Ayan. We also need to set smart goals. Paano naman to? So this helps us focus our efforts and achieve results. And for sure na encounter nyo na itong SMART na to. Ang meaning niya, specific, measurable, achievable, sa iba nga attainable pa yan eh. Relevant, tapos pwede namang result-oriented. And of course, time-bound. So, ang goals natin, madali siyang i-achieve kung smart yung pagkakagawa niya. No? Instead of saying kasi na gusto kong gumaling sa English, di ba? Napaka-generic niya. Make it more specific. Diba? Magpa-practice ako ng English every 20 minutes. Kada araw, meron akong 20 minutes doon na nilalaan. Bago ako mag-cellphone, bago ako maglaro. So, specific siya. Diba? Ma-achieve mo siya. Pero sabi mo na gusto mong gumaling ng English, anong paraan mo? Wala nga eh, diba? So, yung ganong goal, yung kaganina na sabi ko natin, magpa-practice ka ng English every 20 minutes. That is a smart goal. So, think of a SMART goal as parang personal GPS mo siya. Kung ang destination mo is not clear, syempre, maliligaw ka. You'll probably get lost along the way, di ba? Whether your goal is improving your grades, reading more books, or becoming more confident in public speaking, napakahalaga pa rin na dapat our goal is clear. No? Kasi pag clear, mabilis ma-achieve. Pag mabilis ma-achieve, edi success, ayun lang naman po siya. Another activity is building social media profile. Lalo ngayon, nasa digital age na tayo. No? Hindi na nga lang social media, di ba? Actually, we have this AI generation na. So, it is our digital identity, ang mga social media profile natin. So, every element na we share helps us shape how other people in the internet or yung tinatawag nating netizen perceive us online. Ayan. So usually, this includes yung ating mga profile picture, yung ating bio, yung ating mga comments and reactions, and our post. Ayan. So sa profile picture, of course, ayan yung mga photo na nilalagay natin. Diba? And they represents us positively kung positive yung picture. No? Ayan. And of course, our bio, ano lang yan eh, concise or brief na description about us. So nasa atin yun, paano natin i-describe yung sarili natin online. Diba naglalagay pa nga sila ng mga affiliates nila or mga educational background, mga ganyan, no? To be more credible, especially kung mga influencers sila, di ba? Sa mga comments and reactions naman, of course, as much as possible, di ba? Maging respectful tayo and thoughtful. Kaso ngayon, hindi talaga ganun ang nangyayari. And sa bagay, matapang sila kapag mga, sila, di ba?
Kapag mga fake accounts, mga dummy, ayan, doon lang naman sila nagiging hindi respectful and thoughtful kasi ginagamit siguro nila yun for trolling, di ba? Pero makita mo naman doon sa mga iba, no, um, respectful yung kanilang mga posts at saka mga reactions. No, pagdating sa post naman, of course, ito yung mga sinishare na natin dyan, di ba? Yeah, so we have to be mindful of what we share kasi it reflects our characters. No, ayan. So kung puro sarcasm yung mga sinishare mo or puro mga rants, ayan. So, ayun nakikita nila sa atin. Ganyan tayo pinaperceive. Pero meron namang ganun ka lang sa online, pero hindi ka naman ganun uh, personally. At least alam mong ano, meron kang dalawang personality. No? Okay na din yun kaysa naman yung parang godly ka sa sa online tapos personally hindi naman, 'di ba? Ikaw yung promotor ng pagmumura, ng mga gulo, ganyan, 'di ba? Ng mga chismis. Baka Facebook mo lang nun yung pupunta sa langit, ganyan. So our social media profile is our digital first impression. And sabi nga nila, 'di ba? First impression, last. Ayan. So eto kasi yung ano ngayon parang pinaka easy way para ma-check tayo ng mga tao. 'Di ba? Ayan, bago nila tayo ma-meet in person, ngayon, iti-check muna nila yung ating profile sa Facebook. Ayan. So, kaya napakahalaga na we set a good profile, bio, mga posts and comments, and mga interactions. No? Ayan, para magkaroon tayo ng good image when we present online. Ayan. So, parang imagine mo na lang kung mag-apply ka for a scholarship o kaya naman nag-apply ka for your future dream job. Kung i-check ba nila yung social media mo, sa tingin mo ano ang makikita nila? 'Di ba? Will your profile reflect kindness, responsibility, and respect? Or will it be full of drama, full of unnecessary drama? Ganyan, no? So remember po natin, our online presence is part of our personal branding. So make sure it represents the best version of ourselves. Sabi nga sa dito, remember, build it with intention, professionalism, and authenticity. Ayan. Pero, syempre, yung iba, hindi naman natin sila ma-force kung ganun sila. Ito, buhay na nila yon. Ayan. Ang mahalaga yung sa atin. Okay. Now naman, pag-usapan natin ang responsible social media use. Since napag-usapan naman natin how to build a social media profile. So before posting, ask muna natin sarili natin, is it true, respectful, necessary, safe, and could it affect our future? Kasi may tinatawag tayong digital footprint, which is the record of our online activities. So, ang internet, natatandaan po na lahat ng yan. No, ayan. Kaya naman mahalaga na we think before we click. Ayan. Magmula sa ating mga posts, mga photos, mga comments, mga likes, shared videos, at saka mga history. Yung mga simple questions na to, they could help us prevent many online problems, no? Kasi once something's uploaded, it can easily be shared, copied, screenshot, 'di ba? Yes. Lalo ngayon parang halos lahat na yata is vlogger, no? Kasi kumbaga dahil na-monetize na lahat ng ano nila, ng mga accounts nila. So ang ginagawa nila is ayan, kahit ano na lang na ma-picturean nila, ano na lang na ma-share nila, screenshot, kahit di pa verified dyan. Diba? So, napakalaga that we understand our digital footprint. Every post, every photo, lahat po ng yan, nag-leave po yung mga yan ng traces. No? Kahit pa i-delete mo na siya, ayan, posibleng may nakapag-save na doon. Kaya bago mag-post ng rant o kaya ng mga meme, think first. Kasi nakasalalay doon. No? Anong ginagawa natin in the present? Kung wise tayo mag-desisyon online, no? Kung professional tayo at saka positive ang ating online post, yung future din naman natin magbe-benefit doon. As part of responsible social media use, we need to protect our privacy. Paano? Ayan, using strong passwords, limiting personal information, ayan, no? Checking privacy settings, avoid oversharing, thinking before posting, and of course, being cautious with strangers online. Meron nga akong co-teacher when I was teaching in private tab, sabi sa akin, search mo yung name sa Google. So pag na-search ng ganyan, ay, sabi niya, na-overshare pala yung, sabi niya, na-overshare yung info mo. Ayan. So, kailangan mo ngayong mag-declutter online. So, mga ganun. Huwag masyadong mag-overshare, mga numbers, mga emails, mga ganyan, no? Ayan. At yun, secure natin yung mga accounts natin using strong passwords. Lalo pa ngayon, no? Grabe mga cyber crimes, mga hackers, ganyan, no? So, ang ibig sabihin lang kasi ng mga ng protecting our privacy online, maging maingat tayo with the information we share, no? Kaya tingnan mo na nangyayari.
may bigla na lang mga kumakalat na alleged videos ng mga tao, 'di ba? Tapos wala na silang magawa kundi mag-sorry na lang, aminin na sila talaga 'yon, 'di ba? Wala na silang matatago ngayon unlike dati, no? Eh ngayon, lahat has their way how to access the videos, mga sensitive videos, ganyan, no? Ayan, paano nila i-backtrack yung mga pictures mo dati para i-mock ka nila pag hindi ka, tawag dito, hindi ka nila kapanalig, iba ka ng political leanings, ayan. Ayan. So, adjust our privacy settings, avoid lang tayo ng mga positive, avoid lang tayo ng mga negative posts, ayan, no? And of course, we should always be cautious whenever talking to strangers online. Minsan may mga makikita ka naman sa mga social media na ginagamit mo na uh, kung suspicious ba yung kausap mo or what, ayan. Ako nga, minsan thankful ako sa phone ko kasi minsan na-detect niya if spam or scammer yung tumatawag. Kasi talagang ang isusuot niya doon is scam. Ang nakapanim doon sa taong tumatawag. So with that, alam mo hindi mo na siya sasagutin. Tandaan po natin na not everyone on the internet has good intentions. Kapag ayun pinilagay na sa utak natin, definitely magiging careful tayo sa ating mga actions. No? Example, avoid tayong mag-post ng mga complete home address natin, mga school schedule natin. Kaya nga, di ba sa mga bata, pinagbabawal nilang i-post yung mga, kapag mag-post sila ng mga grades nila, ng mga cards nila, di ba pinapa-tampered yung mga, ano nila, mga names, mga LRN, yan, yung mga other important details nila. Ayan. Tapos mga personal identification natin na details, ayan, kung kakapasa mo lang ng licensure examination, di ba tinatakpan mo yung mga numbers doon, yung mga details. Ayan, and of course, sa ibang ano, di ba, minsan may mga, two-step verification code, mga ganun tayo, no? Ayan, so at least may mga ways na ganun na ngayon. Pero minsan kasi magaling pa rin yung mga hacker, kahit ano pang protection yung gawin natin sa ating mga accounts. Pero syempre, kung di naman tayo masyadong sikat, di naman din tayo, wala naman silang way para gawin na sa atin yun. Unless, yan, may mga, tayo, may mga tagong yaman tayo, di ba? Kasi maraming ways naman din yung mga scammer, di ba, paano gagawin yung tatawag sila, tapos parang sasabihin nila, isend mo yung OTP, ganyan, gaya sa mga nababalita, na documentary, di ba? Isipin natin na ang pag-protect natin ng privacy natin sa social media is like parang we lock the door of our house. Hindi natin siya iiwan ng wide open para sa lahat. Diba? Hindi siya karinderya na bukas para sa lahat na gustong kumain. Our personal information po is napaka-valuable. Protect it with the same care as we protect our personal belongings in life na mga physical. Mas mahalaga nga na maprotektahan natin yung nasa online, di ba? So what are the key takeaways natin for today's lesson? Interpersonal communication begins with self-reflection. Journaling helps organize thoughts and emotions. So ano pa? We have to set smart goals because these provide direction. And of course, our online presence represents us. And privacy and digital responsibility matter. Be mindful of our digital footprint. No? Always remember po that intrapersonal communication starts with self-reflection. Through diary writing, journaling, ayan. No, natututo tayo about ourselves. Nakikilala natin ng higit sino tayo. And our smart goals give us our dreams, the direction, so that we will not get lost. No? Tapos yung positive online presence natin, syempre it helps us build a good digital reputation. And at the same time, we need to protect our privacy. No? Ayan, kasi we are not safe in today's digital world. At ang golden rule nga po is napaka-simple lang. Think deeply, write honestly, and post responsibly. So before communicating with the world, ang kailangan natin magawa is communicate with ourselves first. Kasi po, ang taong naintindihan niya yung sarili niya, maintindihan din niya yung iba. And definitely, you can strive both in online and offline life. So that's a wrap. Ayan po, no? Thank you so much po for joining me to this lesson. I hope you realize po that one of the most important conversations you'll ever have is the one you have with yourself. Ayan. Your thoughts shape your decisions, your habits shape your future, and your online presence reflects who you choose to be. Always remember din po, you are the author of your own story. Reflect on your experiences. Set meaningful goals, celebrate your growth, and use social media wisely. Keep becoming the best version of yourself, both in real life and online. And with that, thank you for watching po. No, see you on our next lesson and goodbye po. Subscribe lang kayo dyan.